Good morning po mga kapatid. Good morning po sa kasama po natin online. Ano po? So reminder lang po lagi pa mga kapatid, we, the TCC members, we are committed members. Hindi po tayo mga committed. Ayan. So hindi tayo committed, tayo ay mga committed members. Ano po? So we na committed member ay saan tayo dapat nagko-commit? Committed tayo to hear, study, read, and learn the Word of God. So we are committed to God's Word. So hindi tayo nagbabasa ng Bible pag may time, kundi binibigyan talaga natin ng time. Okay? So last week, binasa na po ninyo ang Genesis chapter 1 to 5. Hoping and praying po akong nagbasa kayo. Tanong mo katabi mo, binasa mo ba? Genesis 1 to 5. Kung hindi nyo binasa, matatambakan po kayo. Ano po? So next week, this week na darating, idadagdag na ninyo ang chapter 6 to 10. Sayang naman po. Okay? So magbasa po kayo mga kapatid. Ano po? So kung di nyo nabasa yung 1 to 5, kung matigas ang bungo ninyo, basahin po ninyo, ulitin nyo hanggang 10 na po kayo. Okay? Next week, pag di pa kayo nagbasa, 15 chapters na po yon. May hirapan na po kayo, may impatyo na kayo. Okay? So kaya po tayo nagbabasa at least 1 chapter a day. Ano po? So napakalaking tulong na po nun para sa sarili po natin. Hindi ko po ito sinasabi, pinapaalala para sa sarili ko. Para sa inyo po yun. Okay? Tatandaan niyo po palagi. So okay po ba? Babasahin na? Babasahin na? Titigas yata talagang ulo rito. Chapter 6 up to 10 ng Genesis. Doon sa mga nagtutuloy, maganda na sila. Ano po? Doon sa mga hindi nagbasa, 10 chapters na po kayo. Ano po? Saan pa committed ang church sa Jerusalem? Balikan natin. Verse 42. Ang sabi ganito. So balikan natin yung teksto natin. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. Nakita niyo yung kanilang commitment? They were committed in 4 things na pinag-uusapan natin. So number 1, sabi nung verse, inilaan nila ang kanilang sarili sa turo ng apostol, magsama-sama sa fellowship, breaking of bread, and prayer. Okay? So una natin pinag-usapan is apostles' teaching, God's Word. Kaya tayo nagbabasa na ng Bible. Okay? Kasi we are committed to apostles' teaching. We are committed to the Word of God. At isa sa commitment natin, basahin ang Bible and in a very systematic from Genesis to Revelation. Today, pag-uusapan natin yung number 2. Committed sila saan? Fellowship. Sa pagsasama-sama. Ano po? Actually, we, TCC, meron po tayong iba't ibang mga fellowship. Meron tayong kids fellowship. Ang ating po mga bata, mga Sunday schoolers, meron niyang mga fellowship o mga pagsasama-sama regularly. Meron tayong youth fellowship sa mga kabataan po natin. Ano po? Every last Sunday. Meron tayong young fellowship every other month. Ano po? Women's fellowship every third Sunday. And men's fellowship. So meron tayo niyan. So kung kayo ay bata, doon kayo sa bata. Kung kayo youth, doon kayo sa youth. Kung kayo yag, doon kayo sa yags. Kung kayo babae, sumama kayo riyan. Pag kayo lalaki, sumama rin kayo riyan. Because we, Taytay Church of Christ, we are committed to fellowship. Okay? Committed tayo sa pagsasama-sama dito po sa Taytay Church of Christ. So balikan natin yung teksto natin from verses 41 to 47 para makita natin yung kabuuan ulit. Verse 41 to the following. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo
nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao nung araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis sa kalooban. Last verse, nagpupuri sila sa Diyos, kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang inililigtas. Ano po ang mapapansin niyong ginagawa nung 3,000 katao na naniwala at nabautismuhan? O in other words, anong ginagawa nung early church sa panahon dito po sa konteksto po natin doon sa Jerusalem? Lagi silang nagsasama-sama. Lagi silang may get together. Nakita niyo mga kapatid, lagi daw silang nagsasama-sama araw-araw. Yun yung context natin mga kapatid. So in other words, lagi silang merong fellowship. Saan daw? Sa templo at sa bahay-bahay. So pag sinabing pagsasama-sama sa temple, ang tawag doon large group, gatherings, fellowship. Pag sinabing bahay-bahay, small group, gatherings, fellowship. So in other words, noon pa man, may cell group na, may live group na sa bahay-bahay. Okay? Pero pag ang gatherings ay katulad nito, maramihan, doon sila sa temple. Pag kontian, doon sila sa bahay-bahay. So they were committed to attend fellowship sa small group and sa large group fellowship. So hindi optional, lalong hindi occasional ang pagdalo nila, kundi isang commitment. Sabi kasi nung verse, inilaan nila. Meaning, naglaan talaga sila ng panahon to attend large group and small group gatherings. Di ba? Like for example, kayo, narito kayo ngayon. Di ba? Ba't kayo naririto? Kasi, nag-commit kayo na magpunta rito. Imagine nyo, ang hirap bumangon. Pag ganito ang panahon, mahirap bumangon. Tama? Lalo na yung pang 7:30. Parang mas marami pa yung 7:30 sa inyo. Talagang mga mahusay yung pang 7:30. So, pag tinignan ninyo, mahirap bumangon pag ganitong oras. Tama? Mahirap bumangon. Masarap matulog. Di ba? Mahirap maligo. Di ba? Ako po, napakahirap. Pero at least napagtagumpayan ninyo. Yung unang buhos. Yung unang buhos lang naman. Yung susunod, okay na yun. Magbiyahe. Yung iba, mga binabaha yung lugar nila. Lalo na, alam natin, yung parting looban ng Taytay, binabaha talaga yan. Yung iba ay bumili pang araw ng bota para makalusong sa baha at makarating rito. Pinaghandaan. Kasi tayo po ay committed to attend. Di ba? Sa mga gatherings natin dito sa church, umulan man o umaraw, bumahaman o kahit anuman ang mangyari. Kahit mahirap, kahit may hadlang, pupunta pa rin tayo kasi committed member tayo. Yun ang ibig nating sabihin. Tingnan nyo ulit, verse 42 and 46. Inilaan nila ang kanilang sarili sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. The word inilaan is a commitment. Naglaan. Pag sinabing araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, araw-araw is a commitment. Yung nga lang once a week, pahirapan pa tayo eh. Gawin pa kaya nating araw-araw? Imagine, yung kanila pong commitment. Inilaan talaga nila ang sarili nila sa pagtitipon. Kailan? Araw-araw. Ganong kagrabe ang commitment nila sa church na kinabibilangan nila to fellowship, to gather sa large group and small group gatherings nila. So sana ganon din po tayo mga kapatid. Tingnan natin mga kapatid, sagutin natin yung 5 tanong in this context. Who, what, where, when, and how. Who?
Sinong pinag-uusapan natin? Sa verse 41 up to 47. Yung 3,000 men na nakinig, naniwala at nabautismuhan, na nadagdag sa church. What? Anong ginagawa nila? Fellowship. Okay? To gather with one another. Where? Saan? Temple and houses. When? Every day. How? Ito yung sasagutin natin ngayon. Paano nila ginagawa yung kanilang fellowship, large group man yan or small group man yan, na sana matutunan natin. Okay? Para magpatuloy tayong a-attend ng mga fellowship natin, gayahin natin sila kung paano nila ginawa yung kanilang gathering. So, paano nila ginawa yung kanilang pagtitipon? 42 to 46. Inilaan nila ang kanilang sarili upang magsama-sama bilang magkakapatid. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Anong ginagawa nila sa kanilang fellowship? Ano raw? Nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan. Anong tawag dyan? By the way, sa susunod, explain ko sa inyo yung verse 42 na breaking of bread and verse 46 na breaking of bread. Magkaiba yon. Yung verse 42 na breaking of bread, yun yung Lord's Supper. Yung verse 46 is regular meal. Okay? Sa meaning, ito po yung tinatawag nating, sa amin sa Cardona, ang tawag panguse. Sa inyo ang tawag doon, yung eating together, yung salo-salo, di ba? Or food trip. Ayan. So may food trip sila. So ingredient number 1 ng fellowship nila, eating together. So ang kanilang pagsasama-sama, may kasamang kainan. Kaya pansinin nyo, yung fellowship natin dito sa Taytay, laging merong kainan. May pagkain. Magpa-fellowship ang mga kabataan, may pagkain, kahit simple lang. Di ba? Pag nag-fellowship ang mga kababayan, yan, grabe ang pagkain yan. Pag fellowship, meron na nga listahan di ba? May listahan na kayo? Nakita ko sa group chat LG ganyan. Dami ng pagkain. Kasi mahilig tayong kumain. Pag nagsasama-sama tayo, ang kalalakihan pag nag-fellowship, may kainan. Di ba? Ang iyag pag nag-fellowship, may kainan. Every gathering natin dito sa TCC, laging may kainan. Mamaya nga, may kainan tayo Ano niluto niyo, sister? Sinigang. Alam na alam yung favorite. Di ba? Kakain na naman tayo. So every gathering po natin, merong kainan. Di ba? May pinagsasaluhan tayo. Alam niyo mga kapatid, in Jewish culture, yung kainan, hindi siya basta kainan para lang mabusog. Okay? Ang kainan sa kanila, may malaki at merong mas mataas na kahulugan. Ang ibig sabihin kasi niyan, pag kumakain kang kasalo ng iba, you have intimate and close relationship. Diba? Dahil hindi ka naman sasalong kumain sa isang taong wala naman kayong intimate relationship. Hindi ka kakain kasalo mong kumain yung kagalit mo. Kahit nga sa mag-asawa, di ba? Pag magkalit-galit kayo mag-asawa, kumakain ba kayo mag-kasalo? Hindi, di ba? Bahala kang kumain dyan, bahala akong kakain ng akin. Napansin niya? Kasi magkagalit kayo. Di ba? Sino magkasalong kumakain? Yung merong intimate and close relationship. Yan ang ibig sabihin niyan sa kanila. Imagine niyo mga kapatid, nagpunta na ba kayo sa isang fast food, tapos dahil pumunta kayo yung sobrang dami ng customer, tas walang maupuan, hawak mo na yung order mo, di ba? Yung kakainin mo, tas walang vacant na table. Pero maraming table na isa lang ang nakaupo. Di ba? Ganyan naman yung mga nangyayari, lalo na pag Starbucks, di ba? Naroon ang laptop niya, naroon yung ganyan, lahat na naroon na, pati wifi, di ka makaupo. Di ba? Minsan ganyan na nangyayari. Anong gagawin nyo? Hawak nyo na yung order nyo. Di ba minsan hindi pa nga tayo, hanap pa rin tayo, magbabaka sakaling merong vacant. Pero dahil wala na, anong gagawin mo? Pwede po bang makishare? Okay, naupo. Anong gagawin mo pag naupo ka na?
Di ba awkward naman kung di kayo nag-uusap, kumakain kayong pareho? Ano gagawin mo? Kain po kayo. Di ba? Di ba? Nag-aalok kayo, nag-share kayo. Tapos siya rin, mag-share na sa'yo, mag-aalok na rin. Mamaya nagsusubuan na kayo. Hindi naman. Iba na yun. But usually, hindi pwede na hindi kayo mag-usap. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Mag-uusap at mag-uusap kayo. Magkakaroon at magkakaroon kayo ng connection. Kasi kaharap nyo ay pagkain. Kasi ang pagkain, yan ang nagkukonekta sa tao. Yan ang ibig nating sabihin, mga kapatid. So we have close and intimate relationship pag tayo kumakain. Dahil nagbaban ang relationship ng mga taong magkasalong kumain. Kaya kung mayroong kayong gustong makaklose, yayain yung kumain. Yun lang naman yun eh. Alam niyo mga kapatid, ako 5 months na dito sa Taytay. Wala pa akong kaklose. Wala pa. Hindi niyo ako ini-invite. Galit-galit yata tayo. Ano? Di ba? Yan ang ibig sabihin. Tingnan niyo yung mga laging lumalabas kumakain. Magkakatrabaho, magkakaibigan, magkakabarkada, magkakaklase. Di ba? Pag kumakain sila sa labas, ano nangyayari? Lalo sila nagbaban, nagiging close. Ayaw na nga nilang mag-iwahiwalay ko minsan eh. Di ba? Tingnan niyo yung teaching ng Bible in Romans 12:20. Alam natin ito. Sabi niya, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Imagine niyo ha, bakit hindi sinabi ng Bible, itinuro sa atin, may kaaway ka, puntahan mo, maghingi ka ng sorry. May kaaway ka, lumuhod ka sa kanya, magmakaawa ka. May kaaway ka, yakapin mo. May kaaway ka, ngitian mo. Hindi. Ang sabi ng Bible, may kaaway ka, pakainin mo. Bakit? Kasi nga, ang ibig sabihin ng pagkain, bonding. Okay? Because food is the ingredient that bind us together. Yan ang nagbabind sa tao. Kaya tayo, we as people of God, dito sa TCC, the more we eat together, the more we bond. The more tayo na nagiging close. At yung laging kumakain na magkakasama sa church, lalo silang nagiging close. Diba? Kaya napakahalaga niyan. Pag tayo na merong gatherings, meron po tayong kainan para lalong nagiging malapit ang koneksyon at relasyon natin sa church. Kaya dito sa Taytay Church of Christ, close na close tayo. Kumakain tayo every Sunday, Santa Cena. Kumakain tayo sa fellowship. Kumakain tayo after worship. Kumakain tayo. Basta merong gathering tayo, lagi tayong nagkakainan at kumakain magkakasama. Kasi masarap kumain. Amen ba? Masarap kumain. But listen, pero mas masarap kumain may kasama. May kasabay. Tama? Pag kumakain ka, kahit gaano kasarap, pag mag-isa ka, parang wala, di ba? Pero ilagay mo sa boodle fight yan. Diba? Ang dami niyong kakain. Kahit ano lang ang ilagay mong ulam dyan, ubus yun. Nakakalimutan mo yung diet mo. Diba? On diet ka, bawal sa'yo, pero dahil ang sarap kumain magkakasama, kakain ka pa rin. Kasi masarap kumain may kasama. Mga ngaral 2:24, walang maigi sa tao kundi kumain at uminom. At pagalakin ang mabuti ang kanyang kaluluwa na sa kanyang gawa, ito man ay aking nakita na ano raw? Mula sa kamay ng Diyos. Ano raw ang mula sa kamay ng Diyos? Ang tayo'y kumain at tuminom. In other words, it is a gift from God. So kung kayo may kinakain, enjoy it. May gana kayong kumain, enjoy it. May panlasa kayo, enjoy it. Kasi darating ang araw, wala ka ng panlasa. Wala ka ng panguya. Wala ka ng pang-enjoy na kumain. So hanggat nai-enjoy mo, i-enjoy mo yan with us. Kumain tayong magkakasama. Okay? Para lalong nagbaban yung relationship natin. Number 2, verse 46. Sabihin ganito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan. Take note, number 2, na masaya at may malinis na kalooban. So ingredient number 2 ng fellowship nila, they were happy together. Masaya sila sa company nila. Kung hindi sila masaya, imagine mga kapatid, kailan sila nagsasama-sama?
Araw-araw. Sa tingin nyo kung hindi sila masaya, mag-aaraw-araw sila? Bakit sila nagsasama araw-araw? Kasi nag-i-enjoy sila, nagiging happy sila, nakasama ang lahat. Kaya nga sila nagsasama-sama palagi. Ano po? Kasi masaya sila mga kapatid. Parang tayo, bakit kayo narito? Kasi happy kayo. Tayo ang katabi mo, happy yan. Mukha lang hindi, pero happy yan. Narito. Kasi tandaan nyo palagi, lagi ko sinasabi, pag merong biglang kabataan na hindi na uma-attend ng youth, di ba? Ilang weeks, ilang months na hindi uma-attend, hindi na yung masaya. Maraming dahilan, but isang factor yon. Bakit merong biglang kababae hindi na-attend sa atin? Hindi na yun happy. Di ba? Bakit biglang wala nang uma-attend sa kanila? Hindi na sila happy. Pag nawala si pastor, hindi na yung happy. Di ba? Kaya tayo naririto nagsasama-sama kasi happy tayo. Parang ganito, sample lang ha. I'm not saying na gawin nyo. I'm not saying. Pero usually, di ba, may 2 service tayo. 7:30 at saka 10 a.m. Ano sasabihin natin? Pang anong oras si Pang alas 10. Sige, 7:30 ako. Ba't ayaw mo sumama sa 10? Kasi naroon siya. Okay? Na magpapalungkot sa'yo, magpapagalit sa'yo. So gusto mo kasi ang kasama mo yung magpapasaya lang. I'm not saying na gagawin natin yon. What I'm saying is, yun na attitude natin. Di ba? Kaya napakahalagang maintindihan natin na yung fellowship natin, dapat masaya tayo. Kaya dapat tayo'y masayang kasama. Di ba? Nakaka-enjoy kayong kasama mga kapatid. Para yung mga kapatiran natin, nag-i-enjoy din sila, nakasama tayo mga kapatid. Kaya kapag nasa gathering tayo ng church, dito sa Taytay, dapat itong ginagawa natin, connect more often. We connect with each other. Kaya pag kamayang, may kinakamayan kayo. May nakakamayan ba kayong kapatid? Diba? We connect with each other. Ano po? So ang malaking problema kasi sa atin, ayaw nating makipag-connecta, ayaw nating makipagkilala sa kapatid. Diba? Smile more often. Lagi tayong ngingiti. Alam nyo, ang pagngiti, ano ang kanyang sinasabi? Diba? Yung welcome lahat. Diba? Lapitan mo ko. You are welcome to me. Diba? Kasi marami sa atin, diba, mga simang. Diba, mukhang simang ba? Ano? Mga simangot. Ano? Diba? Kailangan nakangiti tayo palagi sa church. Ano po? And greet more often. Kapag nasa fellowship, nasa gatherings, nag-greet natin ng lahat. Rule natin ito mga kapatid sa TCC. Pakinggan niyo yung rule na dapat natin gawin. Every time na may makita kayo sa loob ng TCC in every gathering sa atin na hindi nyo kilala, makipagkilala kayo. Hindi nga nyo siya kilala eh. Diba? Ba't hindi kayo makipagkilala? Diba? Nakita na ninyo, tapos ayaw nyo pa. Hindi pa sa nagkikita kami yan sa church. Bilang nagtuturo pa, si ano yan eh, nakikita ko yun sa church. 20 years na kayo magkasama, hanggang ngayon, paturo-turo ka pa rin. Hindi mo pa rin kilala. Kailangan kilala natin yung mga kapatiran. Lalo na ngayon, magkakaroon na tayo ng nomination na naman sa this coming, kailangan August 23. Ano isusulat mo? Si brother po yung naka-blue. Ganun ba isusulat? Si brother po yung yung umakyat kanina. Yung nagpala. Paano natin gagawin yun? Diba? Kailangan kilala ninyo mga kapatid. So kapag meron kayong hindi kilala sa church, makipagkilala kayo. Wag lang sa mukha. Okay? Dapat kilala niyo. Tingnan niyo nasa likod niyo. Kilala niyo ba yan? Tingnan niyo. Makipagkilala kayo. Sige, makipagkilala. Anong pangalan niyo, sis? Anong pangalan niyo, bro? Makipagkilala kayo. Baka hindi niyo kilala. Napakasimple mga kapatid, diba? We don't connect with each other. Ushering ka na nga, hindi mo pa rin kilala yung pumasok. Di ba? Nasa ushering ministry ka na. Di ba? Dapat kilala mo, pumasok na nga, hindi mo kilala eh. Ano nga ang pangalan mo nga ulit, brother, sister? Makipagkilala kayo. Mahalaga niya mga kapatid. Kasi magkakapatid tayo. Magkakasama tayo sa isang church, pero hindi tayo magkakilala. Malaki ang problema. Okay? So we connect, we smile, and we greet. Why? To make everyone's happy.
Paano tayo magiging masaya kung wala tayong connection sa kapatid? Paano tayo magiging masaya sa gawain kung di tayong iningitian? Paano tayo magiging masaya walang bumabati sa'yo? Ba't ka pa umaten ng fellowship kung ganun din ang gagawin sa'yo? Diba? Anong gagawin ngayon yan? May umaten, walang kumonekta, walang umiti, walang nag-greet. Aaten pa ba siya? Hindi na. Hindi na babalik yun. Kaya napakahalaga niyan sa pagsasama-sama natin dito sa Taytay Church of Christ. Kaya yung church sa Jerusalem, ang sabi ng verse, they gather every day. May fellowship sila araw-araw sa templo at sa bahay-bahay. Bakit? Kasi masaya sila. They enjoy their company. Maligaya silang kasama ang kapatiran. Kasi masarap naman talaga na magkakasama. Tingnan niyo ito mga kapatid. Si Ninoy Aquino sa kanyang dating bill, ano napapansin niyo? Malungkot. Lungkot na lungkot. Ngayon, ano na si Ninoy? Masayang masaya. Bakit? Ano? May kasama na siya. O, di ba? Ganun yan ibig sabihin. Kasi masaya ang may kasama. Kaya tayo, pag tayo nagpe-fellowship, kailangan tayo po ay nakikijoin talaga. Kasi marami minsan sa fellowship, umaaten nga, mga killjoy naman. Aten ang fellowship. Ang fellowship natin, ang attire natin ay ganito. Hindi ako basta magbibihis ng ganyan. Di ba? Di ba? O maglalaro tayo. Hindi ako sasali sa laro. Hindi ako sasali. Ang tawag doon, killjoy. Tingnan mo katabi mo, killjoy ba? Dapat hindi tayo killjoy. Bakit? Kasi masarap yung nagsasama-sama talaga tayo at nag-i-enjoy tayo sa fellowship. We enjoy our company. At pag nag-i-enjoy ka, magpapatuloy kang dadalo. Diba? Magpapatuloy kang makaka-encourage sa iba na dumalo. Diba? Dahil nai-enjoy nila yung company ng bawat isa sa atin. Verse 44 to 45. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So anong meron sa kanilang fellowship? Merong sharing. Nakita yung mga kapatid? Sa fellowship nila, may sharing na nagaganap. Nag-share sila ng kung anong meron sila para sa lahat sa kapatiran. So merong nangangailangan, anong ginagawa daw nila? Magbebenta ng ari-arian, namamahagi sa pangangailangan ng bawat isa. Listen mga kapatid, walang fellowship na nagaganap kung walang sharing. Dapat may sharing. Life is a two-way street. You give, you receive, you receive, you give. Meaning, may sharing na nagaganap. Anong ginagawa ng mga blessed believers in this context? Yung mga pinagpala, mayayama, magaganda ang buhay, nagbebenta raw ng ari-arian at tinutulungan yung mga kapatid na wala. So dapat ganun tayo. Church nga tayo eh. Mananampalataya tayo. Magkakapatid tayo. Diba? Nag-fellowship tayo, tas walang tulong na nangyayari sa isa't isa, may problema tayo. Diba? Maraming pwedeng itulong tayo sa bawat isa sa atin. So napakahalaga po niyan mga kapatid. Tandaan niyo palagi, hindi tayo binebless ng Diyos para lang mag-enjoy sa family natin. Okay? Binebless tayo to be a channel of blessing. Baka yung katabi mo, hindi pa nag-aalmusal. Tingnan mo. Mukha ba hindi nag-aalmusal? O mukhang busog na busog? Baka may skyplex ka dyan, abutan mo. May isang ganun mga kapatid. Kaya tayo, di ba, sa fellowship natin, ang ganda nung yung sa kababaihan, pag may fellowship sila, toka-toka ng food for sharing, di ba? O ang LG ng Thursday, ito ang dala. Ang LG ng Friday, ito ang dala. Ang Sunday LG, ito ang dala. O, ako ang dala ko, sikmurang walang laman. Yun lang naman ang akin eh. Kasi walang kakain yan. Pero ang point natin, pag nagdadala tayo, yung dala ng Friday LG, hindi lang para sa kanila. Anong dala nila? For sharing. Ang dala ng Sunday Life Group, hindi lang para sa kanila, kundi for sharing. Because sharing is caring. Kaya napakahalaga ng mga kapatid. Na ginagawa ng bawat isa sa atin. Tingnan nyo,
ngayon, di ba? Marami hindi nakarating ngayon kasi baha. Okay? Bakit baha? Kasi yung mga kanal, barado. Okay? Kasi kung lahat naman ng kanal natin ay okay ang daloy, hindi naman tayo babahain, hindi naman tataas ang tubig. Okay? Pero dahil sisisihin naman yung gobyerno, tayo naglalagay ng basura sa kanal. Ano? Imagine, totoo naman, di ba? Pag nagwawali, saan ilatapon? Kanal. Paano dadalo yan pag pag panahon na ng tag-ulan? Tayo rin ang matitigas ang bungo. Ano po? Tapos sisisi natin sa iba. Tayo nagtatambak ng basura sa kanal natin. Talagang hindi dadalo yung tubig. Pag hindi dumadalo yung tubig, aapaw yan, babaen, malulunod tayo. Okay? Babaho. Okay? Ganun ang ibig sabihin. So kung tayo man, hindi marunong mag-share, hindi dumadalo yung blessing, ano mangyari? Bumabaho din tayo. Okay? Kaya napakahalaga yung blessing na i-share po natin sa iba. And through fellowship, nagkakaroon tayo ng paraan at pagkakataon to share our blessings to others. Ulitin ko, walang fellowship na nagaganap kung walang nabe-bless through us. Kailangan may nabe-bless through us in many ways. Baka may problema na pala yung katabi mo, isang kumusta lang, napakalakas ng mga kapatid. Di ba? Para sa kanya, isang tapik lang, napakahalagang pwedeng gawin. Number 4, ingredient number 4, praising the Lord together. Sabi ng verse 47, nagpupuri sila sa Diyos. So malinaw ang dahilan ng kanilang pagtitipon, ng kanilang pagsasama to praise the Lord. So yung large group gathering sila and small group gathering sila, isa ang purpose, maparangalan, mapuri ang ating pong Panginoon. At sana ganun din po tayo mga kapatid. Diba? Lahat ng gatherings natin, isa lang ang layunin, to glorify and to praise the name of the Lord. Hindi yung contribution mo, yung ginawa mo ang napaparangalan. Pag tayo mga kapatid sa fellowship, kahit gaano kaganda ang ginawa mo, anumang contribution mo, ikaw man ang nagpakain, ikaw man yung nagbigay ng mensahe, hindi ikaw ang dapat napaparangalan, kundi ang Panginoon natin sa langit. Okay? Kaya lahat ng pagtitipon natin, lahat ng pagsasama-sama natin sa TCC, ang layunin natin is to praise the Lord together. Laging sa kanyang parangal. Laging sa kanyang papuri. Pag si Stephen Curry, hindi ko siya favorite para mas malinaw na. Ano po? Pag siya'y nakakashoot, ano ang kanyang signature move? Anong ginagawa niya? Di ba? 1, 2, tatlo yata. 1, 2, 3. Ganun yan. Tuturo. Anong ibig sabihin niya palagi? Kaya ako nakakashoot because of him. Kaya ako magaling because of him. Kaya kami nananalo because of him. So nagagawa ko ang lahat ng ito because of him. Kaya di ba kahit doon sa sapatos siya nakalagay, I can do all things. Di ba? Bakit? Because of him. So ibinibigay yung papuri at parangal sa Panginoon. Sana ganun din tayo. Yung kumanta kanina, yung 4, sana ganun ang ginawa. After kumanta, 1, 2, 3. Maganda yata, ano? Gagawin na ba? Sa susunod, maganda. Yung choir, pagkanta, ganda yata, ano? Parang basketball naman, ano? Di ba? Pero we give all the glory and honor sa ating pong Panginoon. Alam mo mga kapatid sa Bible, lahat ng kumuha ng papuri na para sa Diyos, napahamak. Si Nebuchadnezzar, si King Nebuchadnezzar, ano nangyari sa kanya dahil kinuha niya yung glory, yung honor, yung praises? Nagmataas siya. Naging para siyang hayop. Lumaki ang kanyang mga kuko, humaba ang kanyang buhok, ang kinakain na niya'y damo. Yun ang ginawa sa kanya. Binagsak siya. Sa New Testament, si King Herodes, si Haring Herodes, anong ginawa sa kanya? Kay King Herod. Dahil kinuha niya yung parangal na para sa Panginoon, anong ginawa? Inuod hanggang mamatay. Imagine niyo mga kapatid, kasi lahat ng kumukuha ng papuri na para sa Diyos, talagang yan ay napapahamak. Kaya tayo, pag binibigyan ng parangal, we direct always to the Lord eh. May nagpuri sa'yo, uy, ang bait mo talaga, ang yaman, ang grabe ka pag magbigay sa church. Di ba? Papuri sa Panginoon. Lagi natin dinadirect yung praise
Sa Diyos. Hindi natin kinukuha, hoy, ang galing nyo, pag kayo nagpe-praise and worship, grabe talagang para akong nasa langit. Di ba? Papuri sa Lord. Binibigay natin lagi yung glory sa Panginoon. Dahil pag kinuha ninyo yan, baka kayo mapahamak. Ibinibigay lagi sa Panginoon. So, as we gather, di ba, yan man ay large group or yan man ay small group, lahat ng papuri binibigay natin sa Panginoon. Why I need to attend small group gatherings and large group gatherings? Bakit kailangan natin gawin yan? Because the Bible tells us to do it. Or God tells us to do it. Hebrews 10:25, alam natin ito. Sabi ng Bible, huwag nating kaligtaan ang pagdalo ng ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi ng Bible, do not forsake, do not neglect, do not forget attending church services, attending gatherings, large group and small group gatherings. So meaning to make it your priority. Why? Because church attendance is a must. Yan ang ibig sabihin ng Bible. Yan ang ibig sabihin ng Hebrews 10:25. Church attendance is a must na kailangan dinadaluhan. Nakita nyo mga kapatid, this verse is in a command form. What is the command? Huwag. The word huwag is a command. Di ba? Huwag mong kakaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Malinaw ang utos. Huwag mong kakalimutan yan. Dapat always na present ka sa mga gawain at pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Huwag. And this verse is not just a command, it is a warning. Nakita niyo yung warning mga kapatid? Hindi lang siya utos, kundi may babala. Anong sabi niya sa bandang huli? Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Nakita niyo yung warning? Sabi niya, huwag kayong absent sa pagtitipon ha. Bahala ka. Malapit nang dumating si Lord. Naintindihan ibig sabihin? Sabi niya, huwag niyong pababayaan ang pagtitipon. Always attend church gatherings. Why? This is the warning. Malapit nang dumating ang Panginoon. Bahala ka. Di ba? Yun ang ibig niya sabihin. Kung halimbawa biglang dumating ngayon, wala ka sa church. Kawawa ka. Di ba? Yun ang ibig niya sabihin. So it was a warning. Ano po? Kaya mga kapatid, huwag tayo nagpapahadlang sa anumang mga bagay. There are lots of hindrances para hindi ka maka-attend ng gathering. Sama? Ang daming hindrance. Iyan nga lang bagyo na yan, ang ulan na yan, hindrance yan eh. Bigla ka magkaroon ng labahing isang katambak mamaya kasi ilang araw tayo hindi nakapaglaba. Diba? Maraming hindrances. Maraming ahadlang sa iyo para hindi maka-attend. Tama? Pero listen mga kapatid, anong sabi ng kasabihan natin? Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, meron ding isang katerbang dahilan. Diba? Yun ang ibig sabihin niya mga kapatid. Kaya, huwag daw kakaligtaan. Another, Jesus exemplified it. So hindi lang niya itinuro, ipinakita pa niya. Luke 4:16. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pag sinabing kinagawian, kinalakhan, ano pa? Yun ang kanyang ginagawa regularly. Pumapasok daw siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumindig siya upang bumasa. So every Sabbath day, ang kaugalian at kinagawian ng ating Panginoong Jesus, every Sabbath day, papasok siya sa sinagoga to fellowship with other Jews, to study the Word of God, to preach, to teach. Diba? Yan ang kanyang ginagawa mga kapatid. So itinuro sa atin ng Panginoong Jesus at ipinakita niya kung paano gagawin ito. Kasi sabi ng verse, kinagawian na yun. Ugali talaga niya. Practice niya. Habit niya. Di ba? Kayo, yung katabi niya, anong habit? Habit umabsent o habit dumalo? Di ba? Kailangan ng habit natin ay umattend. And the early church did it. Anong ginagawa nila? Inilaan nila ang sarili nila sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Ibinigay nila yung example.
Itinuro ng Bible, ipinakita ni Jesus, at ginawang halimbawa ng mga unang mananampalataya. Kaya tayo nagpapatuloy na dumadalo ng gatherings. Kasi ipinakita nila sa atin. Alam niyo ba kung anong benefits ng pagdalo ng small group and large group gatherings o fellowship? May benefits yan eh. Kaya ni-encourage ko nga kayo, laging umattend. Alam niyo kung anong benefits yan? May nabasa akong article, sabi ganito, churchgoers live longer. May scientific basis sila na ang mga taong nagpupunta ng simbahan regularly, mas sumahaba ang buhay. At alam natin yan. Nakita natin yan sa marami nating kapatid. Hindi yan always, but it is a majority na kapag ikaw ay laging umaattend ng church, mas mahaba ang buhay mo kesa sa hindi umaattend ng church. Di ba? Oh, kaya napakahalaga niya mga kapatid. Tingnan nyo, kahit in any simbahan, kahit anong church, sinong marami, di ba matatanda? Lalo na mga matatandang babae. Kasi mahaba ang buhay nila. Imagine nyo mga kapatid, 1 week tayong pagod na pagod, 1 week tayong stress na stress sa katrabaho, sa boss, sa trabaho, pagod na pagod, puyat na puyat, etc. Tapos every Sunday, ano mangyayari sa atin pag umatay ka ng church? Nakakalma ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng peace of mind, napapahinga ka, natutulog pa nga kayo eh. O, di ba? Talaga namang doble-dobling benefits, di ba? Sa church. Kaya nakaka-enjoy talaga. Kaya humahaba ang buhay natin eh. Dahil sa pagdalo natin. Kaya kahit sa anong churches, tingnan nyo, anong marami? Matatandang babae. Bakit matatandang babae ang mas marami sa church? Kasi sila ang masisipag sa church. Sa gawain sa Panginoon. Tapos yung mga asawa nila, patay na. Mga tamad yun eh. Ano? Di ba? O, lagi ko sinasabi, nakita nyo? Lagi ko sinasabi sa inyo, bakit unang lagi namamatay ang lalaki? Di ba? Maybe, baka yan ang isang dahilan. Mga tamad tayo sa church. Kasi pag ang babae ang inuna, kawawa ang church. Di ba? Kaya inuuna na tayo para ang church buhay pa rin. Ano? Dahil sa sisipag ng mga kababaihan natin. Di ba? Kasi masisipag talaga ang mga kababaihan. Hindi natin kakayanin talaga. Tingnan kahit sa anong fellowship. Fellowship ng kalalakihan, fellowship ng kababaihan. Tuldok lang tayo. Di ba? Ganon sila ka-active. Kaya nga humahaba ang buhay nila. Imagine, magpapapremyo sila sa kababaihan fellowship. Oh, mga 80 years old pataas. Ang dami pa. Pag sa kalalakihan, 80 years old pataas, wala. Binaba pa nga, ilan na? 17 eh. Walang umaakyat, 70 na lang po. O yun, nagkaroon. Ano? O, 70. Samantala sa kababay, 80 years old, ang dami pang tumatayo. Kasi ganun sila ka-active. Diba? Kasi nga, churchgoers live longer. Humahaba ang buhay niyan. Another, churchgoers live happier. Yan daw ang mga pinakamasasayang tao. Gusto yung proof? Tingnan mo katabi nyo. Diba? Masaya na yan. Huwag kayong mag-alala. Masaya na yan. Pag wala yan sa simbahan, iba ang itsura niyan. Ano? Masaya na ang itsura na yan. O, diba? Totoo yan mga kapatid. Mas masaya tayo. Kasi masaya sa church. Tama? Kayo ba nag-enjoy kayo sa church? Yes, masaya sa simbahan. Kaya nga si David, di ba, sabi niya, mas gusto ko pa sa templo ng Diyos kesa lumagi kung saan-saan. Diba? Kasi ang gusto niya ay mamalagi sa bahay ng Panginoon. Kasi maligaya ron, masaya ron. Diba? Alam niyo maraming mga matatandang kapatiran, ito ang kanilang katwiran eh. Hindi raw buo ang linggo nila na hindi sila pupunta ng church. Nakarinig na ba kayong ganyan ng mga matatanda? Yan ang kanilang katwiran. Hindi buo ang linggo nila na hindi sila nakakapunta ng church. Diba? Kasi napakasaya para sa kanila ang lumagi sa bahay ng Panginoon. Diba? Yan ang kanilang ini-enjoy sa buhay nila. Ano po, kaya minsan nalulungkot din ako doon sa mga talagang tumanda na kahit gustong pumunta ng simbahan, hindi nila kaya because of their condition. Diba? Ako minsan challenge ko rin yung family nila. At least bigyan nyo sila ng chance na
Kahit nakahiga sila riyan, dalhin nyo. Kasi iba yung ligaya na ibinibigay sa kanila yun eh. Dahil yun ang naging buhay nila mula nung maliit sila nasa simbahan eh. Diba? Kaya china-challenge ko minsan yung mga member na gano'n na dalhin nyo sa simbahan kahit nakahiga yan. Diba? Kung yun ang magpapaligaya sa kanya. Huwag niyong gawin lagi dahil syempre sa kondisyon niya, pero bigyan natin sila ng kaligayahan kasi ang nagpapasaya sa kanila, alam niyo kung ano? Yung nasa simbahan sila. Di ba? Kaya minsan napansin niyo kahit pa isa-isang hakbang na lang ang matanda, punta pa rin sa simbahan. Kasi yun ang nagpapaligaya sa kanila. At sana yun din ang magpaligaya sa atin. Ano po? Another, churchgoers are happily married. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng pag-aaral, yung mga mag-aasawa na lagi nagpupunta ng simbahan, yan yung mga masasayang mag-aasawa. Di ba? Totoo naman yung lagi mga kapatid, nagtingin na yung mga mag-asa. Parang hindi naman. Di ba? Totoo ba yun? Di ba? But usually, napakasaya po ng mga mag-aasawa na nagpupunta sa simbahan. Kaya usually, di ba dati naman, mga magkakasama pa naglalakad dyan, papunta ng simbahan eh. Naglalakad, kasama, bit-bit pa yung anak, magkahawak, mag-holding hands pa, di ba? Masaya kasi talaga mga kapatid, yung family, buo na magkasama na nag-church mga kapatid. And children, another churchgoers, di ba, are less engaged in criminal or rebellious activities. Totoo yan mga kapatid. Alam nyo, kahit pumunta kayo sa mga kulungan, ako kasi nagtuturo sa kulungan before, sa Cardona, sa Binangonan at Angono. Alam nyo, isa sa makikita ko ron, wala akong nakita ron nag-Sunday school nung maliit. Yung active sa church, nakakulong. Walang ganun. Di ba? Ngayon siguro meron pa isa-isa, pero yung mga naliligaw talaga ng landas. Pero yung regularly nag-church, they were less engaged in criminal or rebellious activities. Kasi iba yung tinuturo sa atin sa simbahan. Diba? Iba ang nagiging attitude ng mga kabataan na nagpupunta sa church. Kaya lagi ko nga kayong china-challenge, ang mga anak nyo, dalhin nyo sa simbahan. Diba? Lumaki sila sa Sunday school, lumaki sila sa youth. Mas matuwa sana kayo, diba? Na sila'y nasa gawain ng ating Panginoon kaysa naman kung saan-saan sila. Tayo kasi lagi ko sinasabi, diba? Very supportive tayo pag sa gawain sa labas nila. Pag sila'y magre-retreat sa school, magka-camp, ano pa bang gagawin? Mag-field trip, talaga namang napakamahal, pero todo suporta tayo sa kanila. Pero pag sa church, wala. Di nga natin ginigising eh. Di ba? Binababayaan natin silang matulog kasi cute sila pag tulog. Di ba? Paano sila? Ano mangyayari sa kanila? Paano sila? Maliit pa naman sila. Yun nga ang problema eh. Ang turo sa atin ng Bible, turuan mo ang bata habang bata. Hindi pag matanda niya, tsaka mo tuturuan ang dapat niyang gawin. Pag bata pa lang, turuan mo na siya at hindi niya yun hihiwalayan paglaki niya. Kaya churchgoers are less engaged in criminal or rebellious activities. Kaya dapat ang mga anak natin, lalo na habang sila'y maliliit pa, habang nasa kabataan pa, lutuin natin sila sa church. Diba? Para lalo silang ma-involve sa ating pong Panginoon at hindi ma-involve sa mga criminal and rebellious activities. So dapat maging committed tayo sa pagdalo ng mga gawain ng ating pong Panginoon. Tayo natin tumayo mga kapatid. Ready po ba kayo na gawing priority natin ang gawain ng church? Pag sinabing gawain ng church, ballpen ang gamit nyo, hindi pencil. Sa kalendaryo natin, paggawain ng church, ballpen ang gagamitin, hindi pencil. Kasi pag pencil, anong ginagawa? Binubura, napapalitan ng schedule. Paggawain ng church, hindi natin yan sinasabayan. Okay? Paggawain ng Panginoon, para sa Panginoon yon. Yan ang dapat natin ginagawa. So ready tayo na lahat ng miyembro ng family natin patuloy nating paalalahanan na maging masipag sa gawain ng Panginoon. I always challenge you, laging sinasabi mga kapatid, gisingin nyo mga anak nyo, dalhin nyo sa simbahan. Huwag kayong papayag na kayo lang ang nagpupunta ng church. Dalhin natin ang mga anak po natin. Ano po, turuan natin sila habang sila'y maliit na pumupunta sa simbahan. Mapakahalaga niyan. So let us commit ourselves to attend small groups
and large group gatherings because we, Taytay Church of Christ, we are committed to attend small and large group gatherings. Let's pray. Lord, thank you po sa inyong mga pagtuturo. Thank you po sa inyong mga pagpapaalala. Thank you po sa inyong mga pagtutuwid sa amin. Nakikita po namin ang halaga ng pagtitipon po ng inyo pong mga anak. Salamat po dahil binubuksan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isip para maintindihan po namin ito na kami ay mayroong commitment sa Taytay Church of Christ. At isa po sa commitment po namin, daluhan po namin lahat ng pagtitipon dito po sa Taytay Church of Christ. Upang sa gayon, lumago kami sa pananampalataya and through us, makapagpalago rin kami ng iba sa kanilang mga pananampalataya. Kaya Panginoon, thank you po sa lahat ng fellowship na meron po kami sa TCC. Ang prayer po namin, makagawa ka po kami lagi ng mga magagandang programa, makagawa kami ng mga masasayang mga gawain at mga pagtitipon na lalong magpapasigla sa aming pong samahan, sa aming pong mga pagkakapatiran. Dahil alam po namin, Panginoon, tulad po ng iglesia po sa Jerusalem, kung paano sila naging masaya, kung paano sila lumago, kung paano sila nag-enjoy, mangyayari din po ito sa amin kung kami magkukumit ng aming panahon, ng aming sarili, ng aming oras sa pagdalo ng aming mga small group gatherings and large group gatherings dito po sa Taytay Church of Christ. Muli po, ang blessing po ninyo sumagana sa aming lahat. In Jesus' mighty name, Amen.